Philippines because of our beaches, the adventure that they can take advantage of, yung mga diving sites, etc. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng bisitahin, ang nilagay niyo po doon, puro apelyido niyo po all the way. Now, you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use models siguro. I have no national ambition. I'm not running for any national position. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag pumunta ko sa isang lugar, kung ano yung mga kulang doon, punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. It has something to do na may problema at sinasabi na ko ano yung problema na dapat punuan natin. Danagan Balita News Update. Danagan Balita. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube mga kabitan, pakiusap lamang ho, lalo na sa mga bagong salta ho ngayon, pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell. And sa Facebook, follow, like, and share. At of course, para malaman ng karamihan kung ano pa maaganapan sa ating lipunan, paliguan ito ng maraming likes, bahusan ito ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon, at i-share nyo po ito mga kabalitaan. Sa mga oras na ito, pag-uusapan no natin yung Department of Tourism kung saan po mga kabalitaan medyo matagal at mababa no yung panahon na pinag-uusapan ito sa SOCMED sa mundo ng social media. Itong pagbalandraho sa pagmumuka nitong bulok na si Secretary Frasco ng Department of Tourism. Dahil po talagang naparating na ho ito sa tanggapan ni mas nabubulok na si Raffy Tulfo. At kumbaga ikinumplain or inireklamo itong si Frasco dahil parang yung sarili niya po ang pinopromote niya dito. At gasto pa ho ng ating pera na mula ho sa mga taxpayers gaya ho natin mga kabalitaan. Pero dinay niya po ito na wala ho siyang kinalaman sa mga kumakalat na mga larawan niya po kasama yung pagpopromote ng ating bansa. Dito po ipinunaho siya ni nabubulok na si Raffy Tulfo. Itong isang bulok na si Secretary Frasco mga kabalitaan. Yung masaklap lang ho dito mga kabalitaan, kahit ginisa na ho, piniga na ho, papalusot pa rin ho ito mga kabalitaan, itong si bulok Secretary Frasco mga kabalitaan. At ito naman hong si nabubulok na si Raffy, alam niyo na, Raffy Tulfo, ay talagang malumanay ho siya rito. Hindi niya po inilabas yung kanyang tapang. Pero pag ibang tao pa ho dito, mga kabitan, ang gumagawa ho nito, wala na. Talagang mapapamura ho yung mamang to. At parang lumambot yata yung betlong nitong si nabubulok Raffy Tulfo, mga kabalitaan. Para mas maintindihan ho po ang lahat ng mga usaping ito, heto panoorin natin si Mr. Raffy Tulfo, ang nabubulok na pumipiga sa bulok na Secretary Frasco ng Department of Tourism. Isa pa sa nakita ko, I'm very sorry, Secretary Frasco, parang lumilito na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko. Halimbawa, meron tong sa Japan ba ito? Magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip, ang nakalagay dito, ikaw, and then yung mga groundbreaking, pinapakita natin sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river, 8 wonders of the world, yun, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po, at saka yung mga groundbreaking ceremony which will not sell. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama nga po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness, di ba, adventure. Those are the things that people would like to see, the tourists. And pumunta po ako sa website natin.
Wala ako masyadong nakikita ng mga lugar na kaakit-akit na para mainganyo yung mga tourist na pumunta. Nakikita ko puro mga festivals. I don't know kung iba yung napupuntahan ko website. Yeah, maganda po yung festivals. Pero kung kailangan natin talagang ma-invite yung mga tourists to come to our country, ano ba yung reason ba't nagtutour yung mga tao? Hindi naman po sa puro festival ang pinupunta ng mga turista rito. Of course, maganda yung festival. Pupunta sila rito for adventure. Wellness, food, culture, and things like that. So, yun po dapat ang binibenta natin. Huwag po natin ibinibenta yung maling mga bagay na hindi naman in-expect ng tourists when they arrive in our country. As far as promotions is concerned, and which is our chief mandate, I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. That being said, I wish to clarify that the Department of Tourism maintains two social media sites. One is the corporate site, which reports on the activities of the agency as well as the head of its agency. As far as the programs and projects of the Department of Tourism is concerned, and inevitably, as I have sought as best I can to be as present as possible in all the destinations in the country that have been visited by us in the past 3 years, perhaps that is the reason why my face prominently appears in the Department of Tourism's website, as that reports on our activities. On the other hand, there is a marketing platform of the DOT that reports on all of the destinations and markets all of the destinations in conjunction as well with the sites of the Tourism Promotions Board. So we wish to assure this committee that the Department of Tourism has worked as hard as it could as far as promotions is concerned and has advocated as fiercely as possible as far as matters that can help or harm Philippine tourism but are simply not entirely within the mandate of the DOT. Thank you. Well, Mr. Chair, yeah, thank you for that clarification, Secretary Frasco. You did say that you never gave your consent to this magazine, Japanese magazine, for your picture to be featured in this magazine, free magazine. So, what did you do after you learned that they use your picture, your image, and all, and even some items here that describes who you are? So, how did they know who you are without you or some of your people telling them? And what did you do after you've learned, for example, if it's really true what you're saying, that they were using your pictures without their consent? Did you do anything? Yes, definitely, Mr. Senator. An immediate investigation was conducted upon my directive, and this is how we were able to find out that Philippine Maniwala kami Topics sa'yo. magazine had sought permission to cover the Philippine Expo Pavilion in Japan. This was during the launch of the Philippine National Day of the country in Osaka Expo. And so they were given access to cover the Philippine National Day in Osaka. And my understanding is that the photo that was used as cover for the magazine was lifted from the coverage of that particular event. And the contents of the magazine are all lifted content. These are not the product of interviews that were conducted by them towards me, as there was never any. Therefore, after having learned that they were given access to the Osaka Expo, a demand letter had then been sent to Philippine Topics. First, to establish for the record that the magazine was in no way a directive or an editorial decision on the part of the DOT, and that no government funds
were used in the publication Yes, of the ma'am. I magazine. understand that. So, since may pag-amin po sa inyo na walang authority or you did not authorize them to use your pictures in this magazine, so para makabawi sila, bakit hindi niyo lang po kontakin ulit sila this time around with your authorization na mag-publish tayo ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas, who we are, and what are the places that they can go. It's free anyway, you said, right? So why not contact them? Parang kids na tayo. Sige, ilagay nyo kami dyan ng walang paalam. Ngayon naman, may paalam na kayo, pero itong ilalagay nyo. So we will dictate to them what we want published in their magazine since it's free. Why don't we do that? Kasi mataas ang circulations nito, I would suppose, because it's a free magazine. At maganda, glossy magazine na ito. So why don't we take advantage of that? My and also, ma'am, huwag ka magalit, ano? Kasi marami na akong natatanggap ng mga, feedback from other people na pagdating sa promotions, dapat ang pinopromote yung lugar, hindi dapat yung tao. Iwas tayo dun sa personality. We have to promote yung mga pupuntang lugar. Like I said, yung underground river sa Palawan, I think it's 8 wonders of the world. Is that considered? Tabon Cave, so many other places that we can feature na maingganyo po yung mga tourists to come over to our country. At i-minimize po natin yung mga festival. Okay, festival's good. But the tourists will not come to the Philippines because of the festival. They come to the Philippines because of our beaches, the adventure that they can take advantage of, yung mga diving sites, etc. So nakita ko kasi sa isang website ng Philippine Tourism natin, puro mga festival. Actually, ayun nyo guys, yung festival natin, yung celebration of every cities, every provinces o mga kabitaan. Ano yan? Kumbaga, second option na lang ho yan ng ating mga turista dahil po sila ay pumupunta. Tama ho dito si Bulok Rapi na ang pinupuntahan yung mga tourist destination gaya ho ng mga beaches ho natin, yung mga bulubunduking lugar at yung rice terraces. Tama po yun. Yung pag-fiesta kasi, nataon lang po yan pag meron hong turista ho dyan tapos may celebration, may nagre-fiesta, saka ho nila mapapanood yung ganong celebration. At tama ho rito na sana yung ipopromote yung inang kalikasan ho talaga, anong makikita ho natin sa ating bansa. Diyan sa Boracay, diyan sa Bohol, di ba? O parang hindi nata na-promote yung Bohol mga kabitan, yung Chocolate Hills ho nila. And then meron ho tayong nakikitang isang hindi ho siya gawa-gawa lang man-made. Natural ho siya na meron ding Chocolate Hills mga kabalitan. Diyan banda ho sa Negros Occidental sa 1st District ho nila. Diyan sa may Barangay Prosperidad. Hindi ho yan na-promote. Ang dami pa po yung mga caves ho diyan sa Leyte, sa Samar, meron din, no? Meron din sa Cebu. Yung pinopromote lamang ho ng Department of Tourism mo natin, yun lamang pong mga kilala na ho. Wala na ho silang hinahanap pa o ipinapakitang mga bagong mga natutuklasan ho nating magandang tanawin sa bawat probinsya o syudad ng ating bansa, mga kabalitaan. Para siguro iwas gastos, hindi natin alam, baka meron din korupsyon dyan sa DOTR sa Department of Tourism, mga kabalitaan. Kaya kailangan ho, no? Kailangan magkaroon po ng transparency ho rin dito sa paggasta ho sa pera para at least magamit ng tama at may pakita natin sa buong bansa, sa buong sa ibayong dagat na meron din palang mga bagong natuklasan yung bansa ho ng Pilipinas na magagandang tanawin. Gaya na lang nito, maling-mali naman ho talaga yung ibabalandra mo sa tarpaulin, sa kahit anong mga promotion, mukha ho ng ating Tourism Secretary, mga kabitaan, si Frasco. Nakakatawa ho talaga. Siya na ba yung sentro ng tanawin ng ating Department of Tourism ng ating bansa, mga kabalitaan? Talagang matatawa ho kayo dito. Kahit sabihin mo na hindi mo ginasta yung hindi ka gumastos dyan sa promotion dyan sa Japan, tama ho rito si Bulok Rafi na nagtitake advantage ka pa rin kasi mukha mong pinapakita doon O yun pa bang ayawin mo na hindi ka na gumastos tapos na puro-promote pa yung pagmumukha mo? Di po ba, mga kabalitaan? Yun po ang dapat ho nating pakaiwasan dahil dyan ho magsisimula talaga yung korupsyon. Kung akong turista, ba't ako pupunta? Ayoko ng festival eh. Of course, may mga tao gusto ng festivals. Di ba? Pupunta sila. Mga tiyatihan, kung ano-ano pa dyan. Sidulog. But hindi po magbebenta sa mga tourist dyan. Ang magbebenta sa mga tourist, yung adventure, wellness, food, etc. Yun ang po advice ko. So lastly, dito po, sige, para makabawi naman tong
magazine na ito, balikan nyo sila, sabi mo, this time authorized na namin, ito yung mga magandang tanawin na pwedeng pumunta, i-promote nyo ito. Can you do that? Senator, unang-una po, hindi po ako nagagalit, nagtatrabaho lang po ako. Kaya, siguro kaya po, grabe po yung atake sa akin, kaya hindi naman ako nagagalit, hindi na ako sumasagot, no? But I just wish to make clear na yung background ko po ay naging mayor po ako dun sa... Alam niyo po ba mga kabaitaan, ito dala ng karma ho ito ni Frasco ngayon. Ngayon sila na naman yung sinasalang mo dyan kasi unang-una, best friend ho ito ni Inday Sara Duterte. Talagang malapit ho silang magkaibigan. Kasi dyan sa yung mga Duterte, dyan yata yan sa Danao, no? Merong maraming Danao, mga Duterte dyan sa Danao. Ang problema rito, iniwanan sa ere si Inday Sara Duterte. So grabe yung pagbabalasan nila kay Inday Sara, yung panggigisa, panginsulto. Ngayon po, nararamdaman na rin ho nila. Napapansin nyo ba, nung 19th Congress, napakasakit ho, talagang bit-bit yung buong mundo ni Inday Sara Duterte, yung kanilang pambabastos, yung pagmamaliit, yung mga pasaring, di ba? Yung mga pagdududa, akusasyon na kung ano-ano na lang mga kabalitaan. Yun ang pinakamahirap eh. Kung titignan nyo, ngayong 20th Congress, makikita natin na sila na ho dyan sa Kongreso at ibang mga sekretaris ng bawat department ng ating gobyerno ngayon ang nagigisa na naman ho mga kabalitaan. Di ba? Napapansin nyo ba? Nakikita ko parang bumaliktad yung hangin eh. Hindi natin maisukat na akalain na mangyayari ho ito sa kanila sa panahon ngayon ng 20th Congress. Akala po natin na mas lalo pa ho silang lumakas. Dahil nga po sa pera na talagang tambak-tambak ko yung pera dyan sa Kongreso na sila lamang ho ang nakikinabang dito mga kabalitaan. Ngayon, yung dumating yung mga pagbaha, dumating yung mga ganitong problema, nababalik ko sa kanila mga kabalitaan. At yun na po ang nakikita ng taong bayan na ito pala sila ang mapagpanggap, mapagkunwari na kuno makabayan, may pagmamahal sa inang kalikasan at tinitignan yung ekonomiya at kinabukasan ng taong bayan ay hindi pala ho nakikita natin sa kanila mga kabalitaan. Ito po yung napakahirap kapag ikaw ay nabubulag na dahil sa sobrang kapal ng pera na nasa iyong harapan mga kabalitaan. Kaya yung manner, yung urgency, yung presence ng pagtatrabaho, ayun po yung background Okay, ko. yes ma'am. Hindi po ako sanay na magtrabaho sa loob lamang po ng opisina. Nandyan po ako on the ground. In less than 3 years po, nabisita na po natin yung lahat ng rehiyon ng Pilipinas and over around 75% of all the 83 provinces of the Philippines. I agree with you ma'am, totally. Yeah. Hardworking po kayo. Now, sabi niyo po, yung sa magazine, wala Hanggang pong pinutol consent ninyo, ilagay mukha nyo. How about dito po sa mga airport sa Cebu? Nandito po yung mukha nyo. Welcoming the tourists That's actually not Di ba an airport nakatakas yan? in Cebu. That, I believe, is in Boracay. in Boracay. Yes. So instead po ng picture, like I said, Yes, nothing yes. personal with you, mama. Instead, sabi ko kanina, personality, ba't di na lang tayo maglalagay ng mga lugar na pwedeng puntahan na para, like I said kanina, for the end time, maingganyo yung mga tao na, sige, pupunta ko, ang ganda niyan. Di ba parang sa ibang lugar, tulad sa Dubai, if I go to other countries, sa airport pa lang nila, may kita mo na sa walls yung mga lugar na pwede pupuntahan na you're being invited to go to that place. In this case, yan po ba, may authorization po kayo na ilagay yung picture niyo dyan? Senator Tulfo, I'm really glad that you brought this up because earlier you talked about the 5 lines that people are supposed to take before they can enter Boracay Island. That's in relation to this particular situation. So this matter was brought to us as far as the 1.5 hours of waiting time before you can go into Boracay. Considering that the port is being operated by the provincial government of Aklan, we then, as far back as 2 years ago, approached the governor as well as the mayor to provide guidance as far as how they can improve the tourist experience in Boracay. This then resulted in a public-private partnership between the private sector as well as the provincial government of Aklan to introduce an electronic system that would improve those lines, reduce the number of lines from 5 to 2 or 3, I believe, and reduce the waiting time from around 1.5 hours to much less than that. As I recall, the product of the PPP was launched last year, and I'm told that this tarpaulin was put up because I was supposed to have arrived
at the inauguration Malibay of pa eh. this PPP project. But another urgent matter came up here in Manila, and hence I was not able to attend. That is the reason why that welcome tarpaulin is there. But I did not direct the putting up of that tarpaulin. Hindi kasi ganito kasi yan eh. Kahit hindi mo pa direktang inutusan ho yung mga alipores mo dyan sa paliparan ho natin mga kabalitaan. Kung alam nyo po naman mga kabalitaan na ito ay mali or may pagkakamali, dapat inutusan mo na tanggalin ho yan. Hindi yung hinayaan mo na lang dyan, porket nandyan yung mukha mo, okay lang, porket ikaw yung secretary ho ng Department of Tourism mga kabalitaan. Yan pong napakahirap. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, hindi nyo makikita yung mga pagmumukha ni Tatay unless kung may mga event lang ho, tapos tinatanggal agad. Dito hindi gaya ho rito, talagang makikita mo na parang ang labas ho nito, gagamit ho siya ng ibang tao na gagawa nito, kunwari hindi niya alam mga kabalitaan. Tapos inilalagay kung hindi ho ito sumabog yung isyung ito, yung usaping ito, na parang siya na yung tinitignang tourist spot ng ating bansa na hindi naman ho kabenta-benta mga kabalitaan, hindi ho ito lalabas, hindi ito magkakaroon ho ng usapin. Kaso nga lang, ang dami hong bumabatikos, ang dami hong mga kabalitang nagagalit dito dahil nga pera ho ng ating mga taxpayers, tayo mga nagbabayad ng buwis, ang ginagamit ho rito mga kabitan, tapos sila lang ang nagpakasasak, gagamitin ho para sa kanilang personal interest. Pag bookingan, sasabihin na wala akong kinalaman dyan. Yun ang matindi at ang masakla po dito sa mga ilang nasa gobyerno mga kabalitaan. I believe that this is a matter of visibility and performance. The question is whether or not the Department of Tourism has performed its mandate in the past 3 years. I respectfully submit that we have. Within the 93% slashed budget that we have been given, and within the limited mandate that we have been given. But it's quite impossible for us to deliver a miracle if we are not provided with the appropriate funding and if we do not obtain the necessary assistance that is needed in order to ensure that infrastructure, connectivity, safety and security, and all of these matters are addressed. Okay, ma'am, huwag kayong magalit ha. Bine-voice out ko lang kung ano yung mga sinasabi ng netizens, kung ano yung nakakarating sa akin sumbong. Now, sabi niyo po, yung sa Korea, wala kayong authorization doon, maging sa airport, may authorization ba kayo na para ilagay yung picture nyo? And then isa pa po, meron ditong promotion na kayo po'y nakasakay sa bangka and you're promoting the Philippines at kayo po'y nakadamit ng mga bulaklakin at sa Lake Cebu ba ito? Ito ba'y walang authorization nyo rin na ilalagay po yung mukha nyo doon sa cover ng magazine na kayo po'y nakabihis at parang nag-invite ng mga tourists? Senator Tulfo, that photo I believe you're pertaining to is one that was taken during the Philippine Experience Program, Heritage, Culture, and Arts Caravan that the Department of Tourism implemented in the Soc-Sargen region. That is not a promotional material, but that's actually coverage of the activities of the department. That photo was taken at the time when we held the Philippine Experience Program in South Cotabato. So bakit hindi naman po model na taga mismo native Yes. po sa Tama. lugar na yon, nakilala sa lugar na yon? Why you? That photo was taken during my presence at the Yes, South ma'am, I know, I Cotabato. understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is, someone who's recognized in that community, in that place, yung kilala, kunyari, miss kung anong bansa, ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, how about Lake Cebu. Yes. Lake Cebu in Cebu? In South Cotabato. So, how about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Senator So, Tulfo, let me clarify No, that. no, ma'am, let me finish Yes. first. Kaya siya Kanina dito eh. hindi kita in-interrupt. So, bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao, na kapag nakita nila, agad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received, my action center received. They came to me and they talked to me and they told me everything I'm telling you now. Isa pa dito, meron sa isang, ano ba to? Pinakita sa amin na puro nakalagay frasco sa isang, sa Ninolan, Cebu.
So doon sa mga yung sa mga tabi-tabi na may mga eateries, mga karinderya. So merong kahabaan, puro karinderya sa, I think sa highway ba ito? So sa taas, sana inilagay niyo po doon yung mga lugar na pwedeng pasyalan. I'm sure na dadaan dito yung mga turista kasi highway po ito. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng bisitahin, ang nilagay niyo po doon, puro apelyido niyo po all the way. So siguro po walang authorization sa inyo, baka yung mga tao niyo lang pong gumawa niyan without you telling them. Baka merong gustong sumipsip sa inyo at nilagay yung name nyo. So siguro po pwede yung sabihin yung mga tao nyo next time, wag puro ako. Dapat yung mga lugar na talagang bebenta sa mga tourist. Hindi, nangyari kasi yan mga kabaitaan, yung sinabing na ni Raffy Tulfo dito, no, wag puro ako. Gustong-gusto niya yan eh. Hindi niya lang personal na ginagawa. At yung mga inuutusan niya dito, malamang meron ho ito talagang pagkukumpas na gawin nyo ito, bahala na kayo dyan. Pag nagkabukingan na siguro tayo rito, sasagutin ko na lang ho yan. Ganon siguro yung mangyayari. Kaya itong si Miss Frasco, no, Secretary ho ng Department of Tourism, siguro kahit aminin niya man sa hindi, may binabala ko ito mga kabaitaan sa darating na eleksyon. Kahit sabihin niya wala siyang plano para sa national position o baka sa kanyang probinsya. Diyan sa Cebu City, siya yung tatakbo kakalabanin itong si Pamela or Pam Baricuatro mga kabaitaan na lumampaso ho sa kanyang inay na si Gwendolyn Garcia mga kabaitaan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap-tanggap yung kanyang pagkatalo dito kay Baricuatro dahil hindi niya po ini-expect na siya ay tinambakan ng boto na in favor dito kay Baricuatro mga kabalitaan. So, sa ngayon, hindi pa. Presko, maaga, sobrang aga pa eh. It's too early mga kabaitaan to judge this person kung may plano man siya rito na tatakbo. Pero hintayin natin kasi itong mga hakbang na ito, sigurado ho, meron na itong pinaghahandaan mga kabalitaan. At sa ngayon, hindi pa niya aminin kasi medyo mabahaba pa. Senator, with all due respect, I just wish to place on the record that the photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience program. The interpretation or misinterpretation of that, of course, is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, Mom, that you're not present. Your presence there is not legit. Okay? What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po, binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may iparating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you're promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun ha. That's not from me. From them. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Diba? Like I said, yan sabi mo sa Cotabato ba yan? Saan lugar? South Cotabato, then let's use Miss South Cotabato as the model or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native dyan sa Cotabato? Yung mga indigenous people in Cotabato. Much better versus kayo po. Yun po yung pinapoint out ng mga lumapit po sa akin. Mr. Chair, gusto magsalita si Ms. Rasco? You want to respond? Yes, I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent
of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position. And therefore, any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028. And therefore, there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinupromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga muka, yung mga pictures nila. That's what the Yes. people that came to me. Perhaps if it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. But as far as I'm, my understanding, Of course, ma'am, you can Yes. visit. Why not? Yeah, I would even, people will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag pumunta ka mo sa isang lugar, kung ano yung mga kulang doon, punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. It has something to do na may problema at sinasabi na kung ano yung problema na dapat punuan natin ngayon. Senator, we would be also very happy to provide your office with all of the promotional efforts that we have made sans my face in the destinations covered in order to indicate that the Department of Tourism has not ever ceased from promoting our destinations, notwithstanding our very, very limited budget. South Cotabato. And so, how Alright, so yun po mga kabataan. Talagang napahiya ho rito ng todo ho itong si Frasco, yung Department of Tourism ho dito sa ating bansa mga kabalitaan. Dahil nga po, kitang-kita naman po, yung mukha niya nakabalandra ho sa kahit saan pang mga events, promotions, at lalo na ho sa magazine dyan sa Japan. Sabi niya rito na hindi daw siya nagbigay ng permiso to use her face on that cover magazine. So, ano bang nagiging resulta ho rito mga kabalitaan? Kahit kung sasabihin na hindi siya nagbigay ng permiso rito, dapat sinita niya. Kung talagang may delikadesa ho itong si Frasco. Kasi madali lang sabihin na hindi mo alam, hindi ko alam, hindi ako nagbigay ng permiso na kung gagawin ho nila yan ay talagang credits na ho yan sa iyo. Kumbaga, pabor yan sa iyo na mapupromote yung sarili mo na hindi ka gumastos. Ganon yun mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po mga kabalitaan itong ating video presentation sa mga oras na ito, huwag niyo pong kalimutan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion, at i-share niyo po mga kabalitaan para malaman ng karamihan kung ano pang makaganapan sa ating lipunan. At sa YouTube, subscribe po kayo at pindutin ang notification bell. Sa Facebook naman po, follow, like, and share mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, tandaan niyo po mga kabalitaan, kapag ang tao po'y inapi, sa kauli-ulian siya po'y magwawagi dahil po sa kanyang patuloy na pakipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tandaan niyo po yung sinasabi ho natin mga kabalitaan, there will be a time of reckoning. To God be the glory, Mwawa, Chup Chup, Peace out.